And hello, meron pala akong gustong i-share sa inyo na nabili kong sunscreen. Halos matagal na to, halos marami na rin to naging review. Sobrang ganda ng sunscreen na to sa mga nakikita ko sa TikTok. Dahil sa TikTok, maalam nyo naman makikita nyo yung mga maliliit na mga review na mapapabili ka talaga sa TikTok. So, ito yung sunscreen nito. Ito ay Soul Secret na meron din tong lotion, soap, at iba pang mga product nila. So, i-check nyo na lang. Ito yung isa sa mga curious talaga ako kasi marami to naging review and gusto ko rin siyang ma-try. So, may magtatanong saan nga to pwedeng mabili. Meron to sa Orange app and Blue app and lalo sa TikTok. So, dun ako kasi humahanap ng mga iba't ibang klase ng mga product na gusto kong i-try dahil doon makikita nyo yung mga product na mga bagong labas. Halimbawa, months pa lang or ilang months or kaya 1 month, may makikita na kayo mga iba't ibang klaseng product na sobrang dami na hindi nyo na alam kung ano yung dapat yung gamitin, lalo sa mga kapart ng lotion, sunscreen, and lalo na sa sabon. Marami kayong makikita doon. Hindi nyo na alam kung anong gusto nyong gamitin dahil sa sobrang daming magandang review. So, ito, isa to sa mga na-try ko na nakita ko talaga. Ito nga pala ay Soul Secret and ito yung box niya. Ito naman yung pinakalaman niya. So, ito yung pinaka-box niya. Pakita ko sa inyo. Simple lang yung mga box niya. All white lang siya. So, meron tong ibang kasama ng mga ibang product katulad ng sabon, lotion, and check nyo na lang. So, magkano ko to nabili? Check nyo na lang din kasi iba-iba kasi yung price nito. Pero nabili ko siya ata 100 plus. Hindi ko lang sure dahil matagal na rin to sa akin. Ito naman ay sunscreen moisturizing and refreshing. So, binabasa ko lang din yan sa box. And with SPF 15 rin siya plus PA+++. Yung plus niya is 3. And nung nakalagay dito, whitening sunscreen cream. Ayan, whitening din siya. So, ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba yung itsura sa face nito. Maputing-maputi ba or sakto lang o mahirap ba i-blend or ano nga ba yung naging experience ko nito sa labas nung time na sobrang init. May time kasi na mainit na lugar, may time na talagang tag-ulan kasi ngayon ditong nakaraan na araw. So, mabigat ba siya sa face? So, malagkit ba siya? And itatry ko siyang ilagay, i-demo ko siya sa inyo. Dahil eto, kung ano nga ba yung experience ko sa labas, and ayun lang din yung sasabihin ko honest review sa inyo. So, ito yung pinaka-box niya. Nandito yung ingredients niya, hindi ko na iisa-isahin siya. Ayan. So, nandito yung expiration niya, 2029 pa, di ba? Napakatagal. Paano siya gamitin? And lagi ko itong sinasabi sa lahat ng mga nagiging vlog ko pag nagre-review ako ng mga ibang klase ng mga sunscreen. Mag-apply muna kayo ng small amount, depende sa inyo kung gano'ng karami nyo ipapahid sa face. Kasi iba kasi, pagka, halimbawa, super lightweight, talagang makikita mo hindi talaga maputi sa face, yung iba napaparami talaga. Yung iba naman, tipid siya gamitin, kahit konti, parang nako-covered na lahat ng face mo. So, ayun, mag-rest muna kayo ng 30 minutes bago kayo ma-expose sa labas. So, pagka, limbawa, matagal na kayo sa labas, tapos sobrang init, or kaya hindi naman masyadong mainit, nasa aircon naman kayo, depende naman sa inyo kung gusto nyo mag-reapply. Limbawa, sobrang init, or nasa aircon na kayo, depende naman kung anong oras nyo i-reapply yung sunscreen. So, yung iba naman, after 2 or 1 to 3 hours re-apply na sunscreen talaga. Yun ang tamang paggamit. So, may magtatanong dyan kung pwede nga ba panggabi. Kaya nga po sunscreen kasi may nakikita pa rin ako ng mga nagko-comment kung pwede nga ba siya panggabi. So, hindi po pwede panggabi ang sunscreen. Kaya nga po sunscreen para ma-protectahan yung skin natin. Kasi pag wala po tayong sunscreen sa mukha or kaya sa katawan, pwedeng maghapti. Kasi may sunscreen ka, kahit sobrang init, hindi mo mararamdaman yung pagkahapti sa face mo. So, ayun yung na-experience ko and share ko lang. So, ito yung itsura niya. Ayan.
Napakasimple lang din. Ilang ml to? 50 ml to. Marami na to. Nandito yung expiration na pinakadikit na kadikit dyan. Hindi na nabubura. Para malaman nyo, halimbawa nawala yung box, malalaman nyo, makikita nyo yung expiration niya sa taas. So, with SPF 50 na to, and ito yung isa sa mga nagustuhan ko, is hindi siya super maputi sa mukha. So, ipapakita ko sa inyo. Ayan. And isa rin to na hindi ako nahihirapan mag-blend sa aking face. So, hindi rin siya malagkit, hindi rin siya mabigat sa face. Kasi alam niyo naman pagka malagkit, 'di ba? Pagka malagkit, automatic mabigat sa face. So, ayan. Yung iba, sumusunod sa finger method, ilalagay mo rito. Ako hindi na. Depende na lang sa inyo kung gano'n nyo karami maglagay. Mas okay na hindi naman sobrang mas marami. Depende na lang kung paano nyo kukontrolin. So, ganyan lang yung pagpahid ko. Ayan, makikita nyo yung different, diba? Kung maputi itong isa. Yung iba naman kasi mahirap i-blend. Tapos, sobrang hirap i-blend. Tapos, maputi siya sa face. So, ito, paglagay mo lang ng ganon, is hindi siya maputi. So, ayan yung itsura niya. Ito, medyo maputi ito, ha? Hindi naman siya sobrang puting-puti. So, i-blend ko pa na maayos para makita nyo. Pwede nyo rin siya makontrol pagka sobrang dami. So, ilagay pa natin to. Bali, isa naka 1 finger na ako. Ito na 2 finger. Tingnan nyo yung magkaiba. Sa iba na mahirap talaga i-blend. So, kung nagmamadali naman kayo, hindi naman to sobrang puti sa face talaga. Tapos, kung nag-ano naman sa labi, yung hindi siya yung parang nagpa-powdery, hindi siya. Is talagang natatanggal din siya kaagad. So, namumuo pa siya. Sticky pa siya sa face. So, para sa akin, hindi. Ayan. Madali siyang i-blend. Lalo na pag nakatapat kayo sa hangin. Or kaya, ganyan, i-blend nyo lang na maayos. Hindi siya. Hindi katulad na iba na tatry ko talaga na bibigatan ako. Yung iba ay kahit na, halimbawa, nasa init ka na, nagbubuo-buo yung sunscreen. Katulad dito, sa kamay ko, nagbuo-buo ba? Hindi siya nagbuo-buo. Iba naman sunscreen, pag pinatungan mo na, halimbawa, nag-toner ka, or kaya nag-serum ka, or kaya nag-moisturizer ka, is talagang nagbubuo-buo talaga. As in, talagang parang nagbabalat. Eto, hindi siya. Ayan. Na-try ko na siya mag-skincare muna ako, tas hindi siya. So, di ba magkaiba? Ayan. So, ayan, marami na yung nalagay ko. Pantayin na natin. Para makita nyo yung pinaka-the best tong sunscreen na to. Para sa akin, ito yung isa sa mga na-improve na, napatunayan sa mga review sa TikTok na ang ganda niya talaga. So, ayan. Research nyo na lang itong sunscreen na to. Sobrang tipid din itong gamitin. Kasi pagka kahit konti mo siyang ginamit, is covered mo lahat talaga yung nasa face mo. So, ayan. Sa tingin nyo parang maputi dahil nalagyan na yung lips ko, diba? Ayan. Pwede nyo siya i-blend. Pag tumatagal, nawawala na yung pagka-light ng puti nito. Ayan. Kung ano lang yung na-experience ko dito sa sunscreen nito. Ayan. And wag yung kakalimutan yung pinaka-leeg niya. Dahil isa to sa mga pinakasasabayan ng mukha. Diba? Pag tumatanda na tayo, kumukulubot na, kahit anumang sunscreen or kahit anumang skincare, wag yung kakalimutan ang leeg. Para pantay. Kasi ito yung unang-una rin na kumukulubot sa ating skin. Parang mukha na rin yan. So, hanggang tenga. Yung iba naman pilosopo, bakit hanggang tenga? Hindi naman na ano yun. Bahala ka kung ayaw mong lagyan. Ganun lang yun. So, ito yung pinaka-pinis niya. Matdi ba? Malagkit ba? Mahibigat ba sa face? Parang hindi mo ba maintindihan yung parang pag nasa face ka na. Pero yung iba naman kasi pagka na-absorb na pagdating sa labas, is parang nagbabagsak na, makikita mo yung puti, bumabaksak na. So, ito hindi siya. As in talagang nag-absorb talaga sa skin ko, is makikita nyo pa rin, is maputi pa rin yung mukha ko. Pagkatagal-tagal at maayos nyo pa rin siya na blend, is mawawala na rin siya. So, ayan. Umitim ba ako sa part na to habang ginagamit ko? Mahapdi ba siya nung time na ginagamit ko tong sunscreen na to? Kasi meron sunscreen na kahit maglagay ka, mahapdi pa rin yung face mo kahit nakatutok ka sa naiinitan ka. May ganun sunscreen na. Meron ako nakikitang ganung review na kahit nag-sunscreen sila, mahapdi pa rin yung face nila. So, ganun yung
sinishare ko lang kung ano yung mga nakikita ko, nasa search ko. So, ayun. And mas okay talaga na nagsa-search muna kayo, lalo na sa Fraggy, sa mga dyan, mga pregnant, ayan, magtanong nyo muna kayo sa inyong OB bago muna kayo gumamit ng mga iba't ibang klase ng sunscreen or kaya skincare. Importante kasi yun para maging safe yung pinagbubuntis nyo. So, ayun lang yung may isi-share ko dito. Isa to sa mga nagamit kong mumurahin na sunscreen. Di ba may mga sunscreen na mamahalin talaga, pero hindi nyo magugustuhan. Yung iba naman gusto, yung iba naman kung paano siyang gamitin, yung iba naman paano siya patungin sa ibang mga skincare at paano rin siya umepek sa ating skin. So, ayun lang yung masasabi ko dito. Sa mga teenager, pwede to. And ayun lang yung masasabi ko, and see you next vlog. Bye!